Sabi mo kanina, no, yung salitang, yung pangalan ng Diyos ay hindi binigkas ng mga bata at matatanda dahil sa pamahiin ng mga Hudyo. Tama mo yan. Yung mga Hudyo dinat na ni Kristo, hindi rin binibigkas yung pangalan ng Diyos. Yung mga Hudyo, kaunti lang ang bumibigkas sa pangalan ng Diyos. Kasi sabi mo, it remained unpronounced eh. Baka sa mga tweet, during pinapalitan mo na yung... No. So, during 2nd century, talagang na-blotted out na yung pronunciation ng tetragrammaton. Na-blotted out na yun. Sa mga tweet, nung hindi wala pa 2nd century, yan na ba? Ayan, ito na po. Sige, ano dyan? Ipakita mo sa akin ngayon kung ano ang manuscript ng Griego na mayroong YHWH. Okay, maganda pong point to yun. Okay. Itong brochure namin na nilathala 1984. Extensive explanation ito and documentation hinggil sa YHWH. Hanapin natin yung Makibilis Brad, tumatakbo yung oras, maubos ang oras dito kasi sir. Habang naghahanap, stop na na. Oo, maubos ang oras na. Naghahanap kasi. sige po. Hindi, importante ito, dokumento to eh. Hindi, naghahanap ka kasi eh. Hindi mo pagkakataong maghanap, pagkakataong sumunod eh. Excuse me. Ito po ito po yung photocopy nung sinasabi kong Greek Septuagint na written in Greek but the tetragram remains written in Hebrew characters. Ito yung photocopy. Ngayon, makikita niyo yung fragments na tong manuscript nito sa Jerusalem's Israel Museum. Kaya kung meron ho kayong chance na makita itong fragments na ito ng Septuagint, yung mga scholar talagang pinupuntahan niya, yung mga Bible scholar. Kaya ito, yan ang yung Greek, Greek letters. Pero yung tetragram remain written in Hebrew Hebrew alphabet or character. Anong specific yan? Anong specific Bible yan? Sabi ho rito, this fragment of the Septuagint dated to the 1st century CE and containing Zechariah chapter 8 and chapter 9 is in Jerusalem's Israel Museum. It contains God's name 4 times. Palagay ko, dinadaya mo, sagot mo sa akin, brad. No, hindi ho. Zechariah yan, hindi naman bagong tipan yan Zechariah. No, Hindi, ang usapan natin kasi, yung coin ni Greek na mayroong Hindi, ganito nga ang point eh. Hindi. Ganito ang point. Hindi ako papayag yan, brad eh. Hindi. Dahil, alam mo, ang ordinaryong tao na nakikinig sa atin, wala silang kaalaman dyan masyado eh. Hindi sila nag-aral lang. Kaya nga pinaliliwanag eh. Kayo, hindi mo pinaliliwanag, nilalabo mo eh. Dahil ang usapan natin, ang tinatanong ko sa'yo kanina, inuulit-ulit ko, anong kasulatan sa Griego? Sa bagong tipan, nandun yung salitang Jehovah. Jehovah ang tinatanong ko sa iyo eh. Pagkatapos babasahin mo, Zechariah. Hindi ba yung Zacharias aklat ng Hebreo yun sa matandang tipan? Okay, bakit nagkaganon? Hindi yun. Hindi yung paliwanag mo hinahanap ko. Humihingi ako ng justifikasyon sa sagot mo. Dahil ang hinahanap ko sa iyo, aklat ng bagong tipan, ang binabasa mo, aklat ng matandang tipan. At pagkatapos, ang isa pa, yung nakasulat na binabasa mo, hindi Jehovah. Tetragrammaton. Tetragrammaton, hindi Jehovah. Ang hinahanap ko sa iyo yung Jehovah.
Jehovah eh. Okay. Ang nasa tema Ang nasa tema natin, Jehovah, hindi naman YHWH, paaalala ko sa'yo. So, ang gusto niyo ba talagang... Maliligaw ang tao pagka ganun ang sagot mo. Ito, babasahin ko yung tema natin, no? Patutunayan ko na ang Jehovah, ang siyang banal na pangalan ng Diyos, ayon sa Biblia. Okay, agree. Hindi naman YHWH ang nilagay mo rito, Jehovah eh. Tapos babasahin mo, YHWH. O, di lalabas-labag ka sa temang, tinan mo. Kaya kailangan natin itong pirmahan ito eh. Okay, sige. Dahil harap-harapan, tinatalikuran mo yung temang tinitindigan mo eh. No, hindi naman po. Hindi, yun ang ginagawa mo ngayon eh. O, biro mo, ano? Kung ang kausap mo, ordinaryong taong hindi nagsasaliksik na kagaya ko, maililigaw mo lahat yung tao rito. Ang tinatanong ko sa'yo, bagong tipan. Ang binabasa mo, aklat ni Sekaraya. Ang tinatanong ko sa'yo, saan mababasa yung ang sinasagot mo, YHWH. O, paano tayo magkakasundo niyan? Okay, kung sakaling pabasa ko itong version na ito at mababasa ko natin Jehovah, yun ba? Yung version nyo yan eh. Oh, hindi ho. Kay Benjamin Wilson ito. Derived from... Kaya sinasabi ko sa'yo, kayo nagpapublish niyan eh. Hindi, publisher lang yung kami dito. Yun nga, hindi, Pero ang copyright hindi yan nito, yung kay Koine Benjamin Greek na Wilson. sinasabi mo nung panahong isulat ng mga apostol. Yan ba mismo ay sinulat ng mga apostol? Ikaw may sabi kanina, Koine Greek yung sinulat ng mga apostol eh. Nililigaw mo usapan natin eh. Hindi yan ang hinahanap ko sa'yo. This is a Greek manuscript. Tama yan, napakaraing Greek Nakikita manuscript ninyo na yun kung eh. Greek, ano? Eh, ito rin inyo, Greek manuscript din ito eh. Oh. Di ba? You claim that this is from Greek? Yeah, that's right. Oh, di ba? Kaya wag mo sabihin yung Greek. And then, di ba yan? Yung isa, ito. Hindi ba inyo ito? Hindi ba Greek yan, oh? Ayan, namin Oo, po yan. kaya nga, wag mo sasabihin yung Greek. Ang hinahanap ko sa'yo, yung Gregong Koine na sinasabi mo kanina na isinulat ng mga apostol. Okay, Saan ganun na- doon may Jehovah? Saan doon may Jehovah? Siguro makakabuti, kapatid. Kung aanin ka, wala. Hindi ho, hindi nga pwedeng ganun eh. Hindi wala. Talagang meron. Meron ho. Kung mabasa ko ngayon sa publikasyon yung wala, aminin mo, dinadaya mo mga tao rito. Sige. Sige. I commit. Kaya ka. Pag nabasa ko, Tapos na usapan. Tapos na usapan. Sige. Talo na ako pag nabasa tayo sa publication. Okay. Ito po ay nangakatwiran mula sa kasulatan, publikasyon ng Saksi ni Jehovah. Okay. Babasahin ko. We accept Oo that that is our babasahin ko. publication. Yan. Ito, sa page 191, ganito po ang nakasulat. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago. Yung makabago hindi yung ancient. Ang pangalang Jehovah. Sino ho ang bumuo ng pangalang Jehovah? Yung ilang makabago na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Nakita mo. Si mga apostol hindi kilala yung pangalang Jehovah. Paano nilang maisusulat sa Koine Greek yung pangalang Jehovah? Okay, hindi mo talaga yun ang meron hong background yan, bakit ganun Hindi. ang sinabi. Ito na nga sa libro niya eh. Nabasa niya eh. Hindi kilala. Hindi kilala yung mga Kristiyano eh. Hindi ho yun ang main quotation ho yun eh. Hindi ho kami ang nag-explain ng ganon. Quoted yun from other sources. Kapatid ko, hindi kayo nag-explain ito? Hindi, kita ho ninyo. Ayan, kayo may explanation yan eh. Okay, sige ho, i-explain ko. Aklat ho namin ito eh. Hindi, aklat mo nga ito. Aha. Kaya dapat alam mo na kayo may quotation ito. Tama ho. Oo. Kaya ang tamang kapaliwanagan ho Ang tanong ko sa'yo ganito, Aha. sino ba ang may paliwanag nito? Ang Watchtower ba o hindi ang Watchtower? Ang Watchtower. Ang Watchtower. Ikaw ba napapasakop sa Watchtower? Napapasakop O kung po. napapasakop ka, inaamin mo bang hindi kilala ng mga Hudyo at ng mga sinauna, maging ng mga Kristiyano yung pangalang Jehovah? Okay, kaya nga dapat, hindi. Ano yan eh, half quotation yun eh, kaya kailangan it should be explained. Hindi naman yun ang talagang, ganito ang punto ko. Hindi ho yun ang point ng aming book
para Ang nililinaw lang ng kapatid na Eli, kung yung Jehovah ba, yung dating katawagan ay tinatawag ng mga kilala ba ng mga apostoles? oh, Bakit daw hindi daw? Sabi nito, hindi. hindi nga yun ang tunay na kahulugan nun, yung ayon sa pagkabasa Di niya. mabuti ho, pabasa natin sa moderator para wag kayong magduda sa aking binabasa. Eryo, ayan ho, ayan. Yung context, kasi depende sa context yan eh. Yung context, teka. Okay. Bigyan mo na siya ng tao. Okay. Saan kasi ang topic ko rito talaga, ang topic ko dito sa book namin ito, yung naka dark print, ano? Saan masusumpungan ang pangalan ng Diyos sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ngayon? So naririto na yung mga explanation. Ito, darating ho tayo dun sa keynote ni Mr. Eli Soriano. Sa The New English Bible, ang pangalang Jehovah ay lumilitaw sa Exodo 3:15, 6:3, etc. Yung mga teksto, no? Tapos ito na ang explanation namin. Subalit kung ang Jehovah ay ginagamit sa maraming dako sa salin ito at sa iba pang salin, bakit hindi laging ginagamit ito sa bawat dako na kung saan lumilitaw ang Hebreyong tetragram sa tekstong Hebreo? Ang punto rito, yung The New English Bible, very rare mababasa mo yung text na Jehovah ang mababasa. Ngayon, yun ang question ngayon. Okay? Sa Revised Standard Version, isang talababa sa Exodo 3:15 nagsasabi, ang salitang Panginoon, capitalized written, ano? Kapag binabaybay sa malaking titik, ay kumakatawan sa banal na pangalang YHWH. So sa RSV, kapag nakabasa raw ho kayong Lord, capitalized written, YHWH daw ho yun sa original, ano? Sa YHWH nga eh. Ay, kaya nga. Okay, today's English version, isang talababa, tapos King James Version, American. Tapos ito na, sa Duway, yung may guhit ni Mr. Soriano. Sa Duway version, isang talababa o footnote sa Exodo 6:3, nagsasabi, quotation niya, quoted sa mga translator ng Duway. Ayan. Ang pangalan kong Adonai, ang pangalang ito na nasa Hebreyong teksto ay siyang pinakaangkop na pangalan ng Diyos na sumasagisag sa kanyang walang hanggang pag-iral sa ganang sarili na kailanmay hindi dinibigkas ng mga Hudyo dahil sa pagpipitagan. Subalit, sa halip kailanmat ito'y lumilitaw sa Biblia, ay binabasa nilang Adonai na nangangahulugang ang Panginoon. At kung magkagayon, ay kanilang inilalagay ang mga patinig na masusumpungan sa pangalang Adonai sa 4 na titik ng di mabigkas na pangalang Kodhe Bauhe. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah. Ito yung kinote kanina, no? Na hindi kilala ng mga sinauna, maging mga Hudyo o Kristiyano man, sapagkat ang tunay na bigkas na pangalan na masusumpungan sa tekstong Hebreo ay nawala sa palibhasa ay kay tagal nang di ginagamit. Quotation mark. No, Malinaw na sinasabi nga na dito na nawala yung na ganito yun. Okay, explain ko. Sa Duway version, kaya yung book na ito may quotation mark eh. Hindi, nasasabat ako, maliligaw ang tagapakinig. Hindi, sige. Tinatanggap mo ba yung binasa mo paliwanag ng Watchtower? paliwanag niyo. Tinatanggap mo paliwanag yan ng Watchtower? Teka lang ha. Ibig sabihin napalitan, ibig sabihin. Explain na ako, okay. Hindi. Kasi ikaw inferior sa Watchtower eh. Sige ha. Ipinaliwanag na ng Watchtower eh. Tinatanggap mo ba ang paliwanag ng Watchtower o hindi? Tinatanggap po. Tinatanggap mo na hindi kilala ng mga Kristiyano yung pangalang Jehovah. Hindi ho yan ang paliwanag ng quotation lang yun sa Duway eh. Ito eh. Kung sabihin quotation, pag ito'y quotation, this should be opened by a close and open and close quotation mark. Okay. Wala naman eh. Wala oh. Hindi, ang simula na Ikaw naman ay nandadaya ka eh. na ipakikita ko sa Nagdalala ka eh, ganito eh. Bakit ka mo ha? Ang quotation. Yes, Halimbawa, ikaw eh, announcer ano, para huwag kang mabintangan ng plagiarism na ikaw eh nagsasalita nung hindi mo salita. Eh, kinasasabihin mo, halimbawa, and the president said, quote. Tapos, gano'n, unquote. Ngayon, ito, walang quote and unquote. Ito ay paliwanag ng Watchtower na ang pangalang Jehovah ay hindi kilala ng mga Kristiyano. Tinatanggap mo ba o hindi? Hindi ho.
Hindi, ang hindi ko tinatanggap. Next. Okay, moderator. Ipakikita ko sa inyo sa book na ito na yan ay quoted lamang doon Hindi, sa... wala o. Hindi, yun po ang simula ng open quotation. Wala open quotation. Alin ang open quotation? Ayun ho, yun. Saan nagtatapos yun? Ayun po, oh. Ayun o. Saan nagtatapos Ayun, yun? ayun o, napansin ninyo. O ngayon, sino may paliwanag no? Yung two-way version. Hindi! Jehovah hindi sila may Bali, two-way dito. version yun, kinote na ganilagyan ng Sige, Y. papalitan ko ha. Okay, sige ha. Ayaw mong pumayag doon sa isang libro yan. May pang quotation mark naman eh. Quotation mark. Basahin ninyo. Kung sino ang nag-aral ng literary journalism, Sige. mababasa Ako, din kung dito. maghahanap pa tayo na nag-aalam ng Ito yung open quotation, tapos ang quotation na yun, nagtatapos dun sa, ayan natin tama yung quotation mark. And so this is the whole sentence quoted from the Duway version. Hindi, aantayin ko, Brad, yung libro ipakikita mo, mag-set ka ng isang pagkakataon Aha. na ipakikita mo na ang nagpaliwanag nito ay ang Duway version. Yeah, that's right. Meron akong Ngayon, Duway version na yan oo, na yan. Yan mismong wordings Samantala, na yan. Pinipilit mo nila kung hindi tayo magkakasundo ron eh. Eto Okay, ngayon. pwedeng Eto ngayon din. Pwedeng tumakbo ka kay Brother Avendaño. Manghirang ka ng Duway Ngayon version. na naman, 10 minutes pa. O sige, next time na lang ha. Eto. Next time. Ito ang sabi dito sa inyong New World Bible Translation Committee. Yeah, that's right. Tanggapin mo muna itong forward na ito, sino may gawa. New World Bible Translation Committee. Ayun, na mga yun. authorities nyo. Yeah, that's right. Ang sabi rito, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ang tanong ko, totoo ba ang sinasabi ng Watchtower na mas naniniwala kayo, mas tama yung Yahweh? Okay, ayon ho rito. Teka. Sagot ka naman. While inclining to Tatagutin mo lang ng Hindi, teka. As the more correct... Teka lang ho while inclining to view the person. Okay. Anong tanong niya? Ayun tanong ko, naniniwala ka na ang paniwala ng Watchtower mas tama Yahweh? No, ang talagang side namin dyan. Sinabi na yun eh. Okay na yun eh. Yes or no lang? Naka-incline doon. Yes. Oo, mas tama Yahweh. Hindi yung mas tama, kundi... Hindi, more correct. Tama. Yes. Ang tanong ko, kung mas tama ang Yahweh, bakit hindi nyo ginagamit? Niretain daw po nila. Niretain nila dahil sa people's familiarity with it since the 14th century. Maamin ka ba na yung salitang Jehovah lumabas lang nung ikalabing-apat na siglo? Umaamin ho ako. Oo, sa makatwid, kung nung ikalabing-apat na siglo lang lumabas ang salitang Jehovah na inaamin mo, Aha. nung isulat ang Biblia ay nung unang siglo, tinatanggap mo na ngayon, walang Jehovah doon sa isinulat ng mga apostol. Merong tetragrammaton, walang pronunciation. Bali po Wala akong sinabi kasing gano'n eh. Tanong ko Jehovah, hindi pentagrama doon eh. Pero tanong ko sa'yo, inaamin mo na ba ngayon na nung sumulat ang mga apostol, walang pangalang Jehovah? Meron. In form of the tetragrammaton. De, yung pangalang Jehovah, tinatanong ko sa'yo. Yung literal. Yung Jehovah, yung Pronunciation. Jehovah. Hindi pronunciation. Spelling, pronunciation, and everything about Jehovah. Nung sumulat ba mga apostol, meron na nun, wala pa. Yung pronunciation na Jehovah. Hindi pronunciation Yun na nga. Inaamin ko yun. Inaamin ko. Inaamin mo na wala pang pangalang Jehovah nun. No, hindi. Yung pronunciation na Jehovah. Ano? yun daw po. Yung Kung pronunciation, may spelling naman Jehovah nun. wala, siyempre. Sa mga kapit, inaamin mo ba ngayon? Inaamin mo ba ngayon na wala ng pronunciation noon at wala pa rin nun ang spelling nung isulat ng mga apostol ng Biblia? Meron na akong spelling ng Jehovah ng in form of YHWH. Ikaw na nga Kaya niya lang sabi yung mo, pronunciation, YHWH wala. eh. Oh no, tinatanggap. Tatanong ako ha. Sana magtapat ka naman. Oh, natatapat na Oo, ako. magtapat ka. Meron na bang Jehovah noon o wala pa? As ano po ito? Hindi ba natin yung tanong? Pronunciation and spelling and everything. Okay. Everything daw. Liliwanagin ko konti ha. Hindi, tasagot ka lang naman kung meron na bang Jehovah noon o wala pang Jehovah noon. Clear question should be answered in a clear. Kaya nga
eh. Nililigo mo, clear ka ang dapat mo isagutin. Tinan nyo ha, mga kababayan. No? Tinan ninyo ha. Sabi niya rito, inamin niya rito, na mas tama ang Yahweh. Tama. Ang Jehova, lumitaw lang nung 14 na siglo. Nang isulat ang bagong tipan ay noong unang siglo. Sa makatwid, 13 siglo na nakasulat ang bagong tipan bago lumitaw yung pangalang Jehova. Ang tanong ko, napakaliwanag eh. Inaamin mo ba ngayon na wala pang Jehova nung isulat ng mga apostol yung bagong tipan? Bali Inaamin po mo? ang sinasabi ninyo ay Yahweh ang nakasulat, hindi po Jehovah. Hindi Yahweh ang sinasabi ko. Kundi, pinaamin ko sa kanya kung meron ng Jehova, inaamin niya nung isulat ng mga apostol. Sabi niya, meron eh. Yung Jehovah. Meron na in YHWH form. Hindi Jehovah. Alam ko, sige hindi ako na. pwede sa ganitong klase ng usapan eh. Kaya pala ayaw mo pumirma, ganun lang pala. Okay, sige. Harap-harapan na sa libro mo eh, tinatanggihan mo eh. Paano? Kasi hindi naman ang kahulugan ng YH. Layo naman ng YH. Kaya nga ako tumututol doon sa Pwede Jehova maging mo. Yahweh.